Hello po sa inyong lahat mga kamatsas! Hong Kong yarn! Andito po tayo ngayon sa ongoing FIDE World Team Rapid and Blitz na ginaganap po sa Queen Elizabeth Stadium. Ayan, at nako, grabe ang mga mamawanan laban dito. Nandito si world number 1 Magnus Carlsen. Nako, Wesley So, ang aking kaibigan talaga na nasabik po kong makita at nakita ko na kanina, nagkausap pa po kami. At iba pa, lahat ng mga legends nandito. Pragnananda, sawa ako dito sa mga pangarap ko lang dati mga kamatsas na makita sila ng personal. Pero ngayon nagsama-sama sa isang venue. Ay grabe, sarap. Sulit yung aking ginastos dito. Pero bago tayo magsimula, unahin natin ang naging laro ni Wesley dito. Best game niya sa day 1 ng Rapid. Okay, ito po yung iniwan natin itong nakaraan. It's white to play. Ano po ang magandang gawin dito mga kamatsas? Congratulations po sa mga nakakita ng napakalupites na Check. Queen takes D6. Walang kahiwa-hiwaga. Simple lang po. Kakainin uli. Check. Tatakbo yung king. Oh, napakasimple. Elementary lang yan. Elementary po mga kamatsas. Yan po ang ating puzzle. Congratulations po sa mga nakasagot. And then sa mga wala pa pong Internet Chess Club application, download lang po kayo sa Play Store at App Store. Madali lang po ito. Free lang ang paggawa ng account. Ayan, at meron tayong mga kababayan dito. Ayan, shout out sa Team Davao, sa isa pang team na taga NCR, mga kamatsas. Nako, grabe. Alright, white dito si Wesley mga kamatsas kontra sa tinapat sa kanya ng China na si Dai Changren. Okay, pasadahan na natin. Nag E4 si Wes, E5 si Dai, Knight C3. Naku, paborito natin ito. Vienna yarn. Nag Knight C6. Naku, F4 na. Pero dito si Wesley, napansin ko, nakapag-analyze na rin tayo ng ganito sa laro ni Wesley. G3 ang tinitira niya, tapos Bishop G2. Ako kasi nakikipagsabayan ako ng F4 eh. Pero sa level nila, di natin masami. Baka mamaya mali na yung F4 ko. Iba yung level nila Wesley eh. Ginaya lang dito ni Daiba. Gaya-gaya, no? Bishop G2, Bishop G7, Knight G2, D6, D3, Knight G7, Bishop D2. Yun lang. Medyo kakaiba tong binitawan ni Wesley Bishop D2 mga kamatsas. Novelty kagad eh. O kasi ang natural dito, castling, kung igagalaw ang bishop, sa E3 ang landing mga kamatsas. Pero ito, sa D2 lang si Wesley. Bishop E6, inayos lang ang development. Kala ko gagayahin pa rin ng Bishop D7 eh, di ba? Kumbaga, parang gaya-gaya po tumaya na. Knight D5, ayun, pinagtibay po. Pinoste kagad ni Wesley yung knight sa gitna at nag-castling. H4, ayun pala mga sekreto ni West doon. Para mag-H5 para ilangin kagad ang king side, atakihin kagad. Binarahan kagad ni Dai para hindi makapush. At nag-C4. Bishop G4, ayan, provoking move po ito mga kamatsas. At ayun po para tulakan ng F3. Nag-Bishop G5, ginaya din naman ni Wesley. Alam mo, ikaw lang ako rin. Ayun. May gaya-gaya uli. Gusto ko kausap si Wesley, kaboses niya meron pang 4 remaining days. Kaya magkakausap pa kami ng matagal mga kamatsas. Bukod sa nakikita-kita kami ng medyo mabilis lang nagkakasulyapan lang Kasi busy talaga may laro O Bishop G5, pressure sa E7. Nag F6 dito si Dai, bumalik sa E3. Nag Knight takes D5 na kinapture na. C takes D5, Knight E7 at nagkasling. Okay, so ayaw pang mag-F3 dito ni Wes. Mukhang gusto niya po na ibitin muna. Baka mamaya mag-Queen dito lang. Wag lang mag-commit ng F3. Nag-C5 naman dito para kontrolin ang D4 square. Kasi po dito sa isang banda, mga kamatsas, may D4 na paparating din. Pwede rin, interesting din yung push D4. Binarhan. Inenpasant ni Wesley para magka-D4 pa rin siya. B takes C6. Nag-D4 pa rin. Okay, para maluwag ang sentro. At sinabayan po ni GM Dai. Ayun. GM siya pero medyo mababa rating. 24.05 ang rating. Kinain, at nag-Queen D2 lang. Kain, Queen D2. Okay, kung mag-D4 dito, magbi-Bishop G5 lang.
Nag Queen D7 lang, relax lang dito si Dai dahil nakita niya na yung sentro ay sapat naman ang suporta. Pero Bishop G5 ni West, nag D4 na in advance. So kasi po pag Bishop G5, threatening Bishop takes tapos kakapturin yung pawn sa D5. Kaya pinush D4 lang. Knight C1, yan po mga idea niyan, no? Ika nga sa principle ay the best blockader ng pass pawn ay ang knight. Yun, lalagay yung imamaneuver yung knight to D3, nag-knight C8. Mukhang na-inspired din si Dai na i-maneuver din yung kanyang knight. Yun lang mga kamatsas. Binad mo ba ng computer? Bakit mo kasi ginagaya? Hanggang dito sa Hong Kong may robot. O dapat daw ang tira dito mga kamatsas, according to computer engine, C5 lang daw. Para pagka nag knight D3 may C4. Oo nga no. Pang-atake sa knight D3. Oo, C5 lang. Pero balik tayo mga kamatsas, no. Ang ginawa kasi dito, nag knight C8 si Dai. Nag F3 si West para atakihin ang bishop. At ayun, tinusok ang bishop din, knight D3, at dito po kinain, kain, at nag-knight to D6. Lulundag dito sa C4. Agad namang sinuportahan, inagapan ni West na wag makalundag ang knight sa C4, at dito nag-rook C8 naman si Dai para protection din naman sa nakaka-pressure din po kasi yung tore nakaturo din dyan, at nag-bishop H6 na. Ang plano ni West, pagka nawala yung bishop, hihina naman po yung pawn sa E5, may pressure. Nag-queen E6, maaga namang. Maagap din tong si Dai no? Maagap Nag-B3 muna para walang lundag ng knight C4. Kinunatan muna ni West. Kinain na po yung bishop. Kinain at nag-rook F6. Pero halos wala po kung makitang paano papalo dito black ano. Nag-rook C5, inatake na po yung pawn E5, nag-knight F7, depensa na, may atake pa sa queen, inatrasan lang po queen C1, nag-king G7, ayun, para makover na rin po yung H6 square, at dito nag-queen C4, ayun, hinamon po ng queen to queen, at nag-queen E7, bumalik lang. Ito po kasi ang kukuntiryahin dyan, yung C6, yan ang problema ni Dai, pati yung E5 niya. Nag-queen A6, ayan na nga po, may mga kalikalikot effect, no? Nag-rook C7, maagap talaga, maagap. Queen A5, ay ayun, tiniripli ang atake. Tiniripli din po ang depensa para wag bumagsak, at nag-rook C1, ayun, para ma-pressure, okay, atake lang. Queen D6, kumbaga waiting lang si Dai. Bahala ka West, parang ganon. B4, ayun, yan ang mabigat na paparating. Yung B5 pag nag-push ay katakot-takot na problema abutin dyan sa D6 na yan. Nag-rook E7, iniwan na po yung pawn C6. Tama kaya yung pag-iwan na yan? Nag-queen A6 lang. Ayan, kasi po dito mga kamatsas, kung mapupukaw ang white na kumapture dyan sa C6, makikipagsabayan lang po yan at lalabas dalawang tore sa isang queen. Yun nga lang, may paparating akong nakikitang rook C2 check na maaatake po yung king, kaya medyo masasabi po nating delikading. Kaya dito, hinay-hinay muna si West, nag queen A6 muna. At nag-knight to D8, okay, sinuportahan ng pawn C6, nag-A4 going to B5, at nag-queen D7. Waiting na lang, passive na passive, no? Parang walang magawa talaga. Nakagapos ang black dito, positional. Nag-queen C4, nag-king H7, waiting na lang pala ang black dito sa mangyayari. Nag-rook A5, okay, focus dun sa A7, at nag-queen E8, abang-abang na lang. Queen C2, ano kaya ang plano ni West? Tingnan natin. Rook F6, ito naman ang target atakihin. Nag-queen D2, doon naman lilipat sa kabila, ganun ba? Nag-knight F7 para walang square yung queen sa G5, at nag-rook A6, inatake lang yung pawn C6, pa-islog-islog lang si Wesley, no? Hanggang sa mapakomit ng mali itong si Dai, napatira po ng rook E6, bad move, dapat daw po tira rook F E6, yung isang tore dapat ang ibalik. Yun nga lang, mukhang nagsawa si Dai na dyan na nga galing ang tore ko, siya pa ulit, o kaya nag-rook E6. Yun nga lang mga kamatsas, nakalimot si Dai na yung pawn niya sa A7 na binabantayan ng tore, nawaglit, nalimutan.
Nag-king G8 para makaiwas po sa pressure ng 7th rank at nag-rook C5. Talagang pitik-pitik lang si Wesley, no? Alam niya hanggang sa pinapabigay niya ng malalang pagbigay itong si Day eh. Kumbaga, bumigay ka na. Ayaw bumigay. Nag G5, ayun, pinasabog po ang pawn H4 at dito mga kamatyas, kinain lang ni Wes. Kasi considered sacrifice naman yon, may queen naman, di naman makain ng knight. Nag-rook G6 pinuntahan para atakihin, pero ang huling bitaw ni Wes mga kamatyas na dito pagtira ng rook CA5, nawalan ng gana itong si GM Dai ng China. Bakit kaya nawalan ng gana at isinuko? Kitang-kita naman sa evaluation bar din kasi. Pero ang threat kasi nakikita ko is rook A8 mga kamatyas. Paano kaya ako mag king G7? Halimbawa, itira natin king G7 para pagka rook A8 wala yung mga tipong makuqueenless. Mag F4 dito. Wala na rin pala talaga, no? Pagka kinain ito, may knight takes F4 double pa. Paano kung kainin yung pawn sa E4? Teka lang po mga kamatyas suyudin muna natin. May rook F5. Threatening. Rook takes knight. Siyempre, persadong bababa. Ang tore. Kakainin lang. Kain. At sisimplihan na lang po mga buhay-buhay dito, no? Queen takes. Tapos pagka king H7, kainin na lang. Kain. And then rook F6 check. Etc. Pag kinain ito, matchas, etc. Pagka ganito po, ay the rest of the moves medyo madali-dali na, maginhawa na lang. Ingatan mo na lang, maginhawa na yan mga kamatyas. Okay, so napakaganda po. Actually, 3 beses lang naglaro si Wesley sa 4 rounds. Kasi nung first round na tabla siya, pinalitan kagad ni Magnus. Tapos si Wesley lang ang nawala sa lineup. Kasi ganun po may palitan may sub kumbaga, no? Kaya pinalitan ni Magnus ng round number 2. Pero round number 3 naglaro siya, tabla ulit. Buta hindi siya inalis, no, nung natabla. Siguro may natalo sa ka-teammate niya. Kaya siya pa rin ang naglaro sa round number 4 at naipanalo naman po niya yung last round. At timing po mga kamatyas, kasi nung naipanalo, kasi talagang ganun talaga, no? Tao lang din naman tayo. Kumbaga parang masaya pag magpapapicture ka. Na-timingan ko mga kamatyas na nakapagpapicture ako kanina kay Wesley. Although nagmamadali sila kasi yung service nila paalis na po mga kamatyas. Saka yung mga sila Caruana, mga nagtatatakbo. Si Magnus nagtatakbo kasi bugbog talaga sila sa autograph. Talagang pag tumigil sila ng kaunti sa isang gilid o kung saan man naabutan, dumugin talaga. Kaya naintindihan ko po yung kalagayan nila mga kamatyas kasi pagod na nga maglaro, di ba? Exhausted na tapos babakbakin ka pa ng pirma, ang dami, grabe. Nung medyo maganda aura ni Wes, tapos panalo pa sila sa team dyan, talagang nakangiti sa akin. Pero kung nakita ko, halimbawa, talo team nila o natalo si Wes, baka 5 days naman O day 1 pa lang ngayon, may mga susunod pa, 'di ba? Marami pang timing. Kanina na timing ako, good mood. Kaya yun po, nakapagpa-picture tayo kay Wesley mga kamatyas. At itong susunod natin naman na laban, siyempre dahil nandito si world number 1, pasadahan natin ang talagang matinding laban na binitawan naman ka-teammate po ni Wesley, si Magnus dito mga kamatyas. Sige po, analyze tayo ng isang game pa kay Magnus naman, tapos pakita ko sa inyo ang standing dito. Laban po ni Magnus ito kay Vasil Chucky Ivanchuk na ka-same hotel po namin nung nagbe-breakfast kaninang umaga. Nakita ko biglang pumasok sa breakfast venue namin. Sabi ko, tinitigan ko mabuti. Si Chucky to. Si Ivanchuk to. Agad ko sinabi kay Missy, si Ivanchuk. Ayan, tingnan niyo po yung video na yan. Tuwan-tuwa talaga ako. Sabi ko, grabe to, legend to. Pangarap ko lang nung bata ako. Nagbabasa lang ako ng informator, ng libro. Idol ko yung mga tira niyan Tapos ngayon, makikita ko na sa personal. Grabe mga kamatyas, di po ako makapaniwala talaga. Hanggang ngayon, na mamimit ko ng personal, makakamayan ko, makakapagpa-picture ako sa mga ganitong klaseng legendary players. Tuwan-tuwa po talaga ako at nagpapasalamat ako sa Panginoon at binigay sa akin ng opportunity na ito. Napakasaya. Okay, so yun nga lang. Ang kalaban niya dito si world number 1, Magnus. Tingnan natin. Nag D4.
Knight F6 si Chucky, C4, E6, Knight C3, Bishop B4, at nag-E3. Ayan, yan po yung simpleng approach against Nimzo Indian. Paborito ni Wesley yan eh. At nag-castling, Bishop D2 lang. Ayan, napakasimple lang, no? Pagka kinain yung Knight, kakainin ng Bishop, hindi po madodouble pawn, madadamage, hindi. Nag-T5 si Chucky, control the center, at nag-develop lang si Magnus with Knight F3. Nag-B6 para i-develop lang din po ang Bishop, at kinapture po ang Pawn D5, e takes D5, nag-Rook C1 develop, ayan, para magkaroon ng pressure kagad sa queen side hanggang C7, at nag-A6 para hindi po makatalo ng Knight B5 na maa-atake yung Pawn C7, nag-Bishop D3 develop lang si Chucky, si Magnus, sorry po, at bumalik si Chucky Bishop D6, at nag-castling, nag-Rook E8. Ayan, kaya po bumalik dito si Chucky kasi wala nang silbi yung bishop niya eh. Hindi naman niya ipagpapalit yung bishop niya sa knight lang, ng ganun-ganun lang eh. Okay po? Kaya nag-Bishop D6, at least nakaturo pa yung bishop niya papunta sa king ni Magnus. So nag-Rook E8 lang develop to control the E4 square, at dito nag-A3 si Magnus. Ayaw po ng computer ang tira na yan. Ang gusto dito ng computer is Knight E5. Ha? Teka muna mga kamatyas, teka muna ha. Pagka kain, pa 1 pawn down, tapos E4. Pagka kinain ito, Bishop F4 lang. May kalaliman, ano? O, limbawa, ibalik natin, mag-Rook E8, may Knight takes E4. Mababawi din pala. Plus positional advantage ang magagawa dahil after Knight takes E4, Bishop takes E4, syempre, hanging pa yung queen, and then Rook F takes, hindi rin makapture yung bishop dahil mayroong hanging attack sa back rank. So, yan po ay isa sa problemahin din talaga, no? Kaya balik po tayo mga kamatyas. So, ginawa dito ni Magnus, nag-A3 siya, iba discard niya eh. At dito, nag-Bishop to B7, develop lang, dagdag control sa E4, nag-Knight E2. Ayan, no? Para imamaneuver to G3, Knight BD7, Knight G3, at nag-Knight E4. Ayun, pinalakas na po ni Chucky yung sentro. Pinosti na yung Knight, at nag-Queen E2. At yan naman po ang lumalabas na bago dito, wala sa libro. Dahil ang old line na nakatala, recorded sa Masters Database, may tumira na po ng Bishop to B4 para i-challenge yung bishop, no? Pero kay Magnus, iba po ang approach niya. Nag-Queen E2 siya. C5 naman ni Chucky para magkaroon ng pressure sa D4, at nag-D takes C5, B takes C5, at nag-Rook FD1. Simple approach lang din si Magnus, no? Para ipe-pressure niya mamaya yung D5, yung C5, at nag-Queen to B6. Ayun. Gusto kasi ni Chucky ma-develop niya lahat ng mga pyesa. Next in line niya is Rook AC8. Yan ang kasunod. And pag Queen B6 kasi may atake kagad eh. Sa pawn B2 parang nakatempo, di ba? Pero kung accurate po ang pag-uusapan, gusto ng computer is Knight takes na, pagka Queen takes, and then Knight F6. Ayun. Imagine, capture, and then susundan ng isang Knight. Sorry, yung arrow mali. Lalagay po dito sa E4. Kumbaga papalitan. Yun ang gusto ng computer, and I believe yun po ang mas malalim at accurate. Pero nag-Queen B6 dito, balik tayo sa ginawa ni Chucky. Nag-Bishop to E1, ayun, para madepensahan yung Pawn B2. At nag-Knight DF6, pinatibay lalo ni Chucky yung Knight. At nag-Knight F5, okay, pressure sa Bishop, umatras lang po. At nag-B4 dito. Yan ang mga binibiling tira kay Magnus, na talagang mabigat kay Magnus yung mga ganyang idea talaga eh. So nag-Bishop C8, tineret muna yung Knight sa F5. Pero para po sa ating kaalaman mga kamatyas, linawin natin, pagka kumapture kasi sa B4, A takes B4, at halimbawa makipagsabayan ng Bishop takes B4, Bishop takes B4, Rook takes B4, ay isang malaking blunderacious pala ang nag-aabang dito mga kamatyas, dahil may Rook B1, atake sa Queen, tago sa Bishop. Saan pupunta ang Bishop para ma-maintain ang pagkakasuporta sa Bishop? Queen E7, hindi pwede may Knight. Ayun ang kasagutan dyan mga kamatyas. Kaya balik tayo. Kaya pala hindi pinagka-capture yan. Lalim ng layo na nakikita ni Magnus, ano? Nag-Bishop C8, inatake po ang Knight, at kinapture ang Pawn C5. Bishop takes C5, at dito nag-Knight 5 D4. Okay.
solid lang ano, o kasi naka-under threat din naman, so obligado iiwas. And then kinapture ni Chucky yung pawn sa A3 at dito po ay lumamang ng klarong isang pawn si Chucky. Nag-rook C6, nag-queen B2, hinamon po ng queen to queen, at nag-queen F1 lang si Magnus. Obligadong itakbo ng itakbo yan, of course, dahil dihado siya ng isang pawn. So, kailangan i-maintain niyang makalayo, makaiwas sa mga exchange. At nag-bishop to D6, binalik ulit, may paturo uli sa king side, at nag-bishop takes A6 dahil nandyan nga po yung queen, tinagpas na. At nag-bishop D7, atake sa tore, nag-rook C1 lang, bumaba lang ng pagkalayo-layo at para hindi matret, nag-rook B8, okay, control the B file, at nag-bishop D3, ayan, nagbalikan lang na nagbalikan, ano. Queen A2, plano ni Chucky dito siguro mag-rook B2, pero ang big problem dito mga kamatyas, tingnan nyo po yung time control, 19 seconds, 38 seconds pa si Magnus. Although may time control na may ano naman to, may increment naman to mga kamatyas. Nag H6 at dito Queen E2. May increment from 16 pagtira naging 21 seconds uli si Magnus So Queen E2 dito pumayag na po si Magnus ng queen to queen kasi wala na naman lamang na pawn dito si Chucky. Si Chucky naman ang umiwas, suplado. Pero napakabait po sa personal. Grabe, kulang na lang tawagin kong thank you kuya. Parang kuya ko grabe, siya approachable siya, humble lang. Knight B5, okay, threat ang queen. So, kinapture, capture, at dito nag-knight C3. Bumawi ng double, obligadong capturein naman po, force, at nag-knight D4. Okay? So, itong knight ay the best na pang ano yan kumbaga pampahinog yan ng isolated pawn yung knight Okay, para hindi makatulak. Kasi pag nakatulak yan mapapalit At dito nag-G6. Nag-H3 dito, pasingaw muna sa back rank. Kung sa bagay, di pa maka-king H2. Ang iniiwasan dito later on is yung knight G4 mga kamatyas. At dito nag-king G7 lang. At nag-rook C1, inatake ang queen. Queen A3 umilag at dito nag-queen D1. Okay, so dito yung mga gantong-gantong pa islog-islog ni Magnus. Parang nagbabalak na kukulungin yung queen, ano? Nararamdaman ko kukulungin niya. Rook C8, tapatan ng tore sa C file. At dito nag-bishop C6, threat sa tore. At nag-rook B8. At ayun po, nag-rook A1, inatake ang queen, umiwas, queen B2, rook C B1, habol, queen C3, nagsasayaw yung reyna, dancing queen yan Di ba? May kanta dyan, dancing queen! Nag-rook F8, ayun, doon. Dito nagkamali si Chucky. Mamaya may papakita ako sa inyong video mga kamatyas Yun ang advantage na nandito tayo, may mga clips tayo. Meron akong papakita sa inyo regarding sa game na to. Tingnan nyo po Dapat daw po ang tira dito ay bishop H2. Pag kinain kasi may queen C7 check sabay kain yung bishop. Ayun, bishop H2 ang gustong itira dito. Wait lang po mga kamatyas bishop H2. Pag kinain, kitang-kita ang threat. Queen C7 check tapos kain yung bishop. Paano kung king H1 lang? May knight E4 naman. Grabe pala kalalim. Pagka kinain na yun, may knight takes F2, double naman, di pala pwede. Nasa isip ko lang kakainin, pero kakainin pala yung queen, so talo na pagka ganon. Malalim. Balik tayo mga kamatyas. Pero nag-rook F8 dito si Chucky. Lumayo. Ayun, nag-rook C1 dito. Na good move ba na ni Magnus? Queen B4, another mistake move by Chucky. Okay, dapat daw po is queen B2. Grabe, nasobrahan sa sayaw. Yung queen, rook A B1, nag-queen A3, talagang dancing queen, The dancing queen of Chucky. So pagka tira dito queen A3, dapat daw po ang tira is queen takes B7. Medyo parang hindi na po ako sang-ayon dyan sa pag-capture dyan sa bishop. So nag-queen A3, knight B5, double, nag-queen A5, bumigay yung bishop dito ni Chucky. So queen D8, threat ang knight, tapos nag-rook C6, inalagaan na lang ni Magnus yung lamang niyang isang pyesa. Queen E7, queen D4, rook FD8, okay, atake sa knight,
And then nag-rook B6 para doble-doble ang depensa sa knight. Nag-king to G8 para iwas lang din po sa pin. And then, ayun, dito po mga kamatsas, napakagandang tira ni Magnus. Huling bitaw, knight C8, threat ang queen. At dito po, threat din ang knight, babagsak din. Nag-resign po dito ang legendary Ivan Chuk. Humagulgul ba? Hindi po mga kamatsas. Ang dami nagko-comment nung nag-post ako ng picture, no. Sabing ganoon, coach, yan yung humahagulgul. Nagkataon lang po yun mga kamatsas. Pero nung humagulgul si Chucky noon, talagang passion niya kasi ang chess eh. Grabe siya talaga. Nung kumakain nga sa kantin mga kamatsas, parang nag-a-analyze pa rin eh. Tumitingin-tingin na gano'n, no? Parang nag-a-analyze pa rin ng chess eh. Grabe ang passion nung grabe si Chucky talaga, no? Sinasabi nila siya yung isa sa mga great chess player na hindi naging world champion, pero great chess player talaga, ibang klase level. Dapat naging world champion na siya, no? Pero sa World Rapid, alam ko nag-World Rapid champion na siya. I mean yung classical, no, yung classical long game time control, hindi pa siya nag-world champion sa classical eh. Okay mga kamatsas, ito po ang kanilang standing, silipin po natin. Para tayo po ay magkaroon ng detalye. Ang player of day 1 ay sabi ng FIDE, ayon sa pagkakapost nila sa FIDE page nila, ay si Niemann, 4 out of 4. Ang nangunguna po ngayon ay Dragon Chilling. Ayan, kita nyo ba mga kamatsas? Okay, Dragon Chilling ang nangunguna. So ang team po nila Wesley Magnus ay WR Chess pang 5. So sino ba tong Chilling na to? Chilling. Sila Ding Liren. Grabe pala. Oo, ang lakas ng lineup po. Ding Liren, Wei Yi, Yu Yang Yi, Lu Xianglei, Lei Tingji, Xi Xiaoyang. Ay, grabe. Bush, ang lakas ng lineup. No, si former world champion Ding Liren nandito po mga kamatsas, napaka-solid. Sino tong Cast Chess? Cast Chess, pinangungunahan naman ni Shakhriyar Mamedyarov. Ayan, kasing edad ko po yan, kababata ko yan sa World Juniors at World Youth. Alexander Grishuk, Kazibek Nogerbek at ayan, Bibi Sara, yung girlfriend ni yung girlfriend ni Sindarov, si Bibi Sara Asubayeva. Ayun, grabe, no? Sino tong Mr. Beardy? Mr. Beardy, sila Artemiev, Lek Wang Liem, Sam Sevian, Wander Liang, Carissa Yip, yun yung sinasabi nilang GF daw ni Wesley. Ang dami nagsasabing gano'n, lagi raw kasama ni Wesley. Ang kulit itong mga nagko-comment eh. Team MGD1, sino to? Arjun Erigaisi, ayan, nandito rin po. Papapicture po ako sa mga yan. Kila Duda, kila Caruana, sa mga susunod na araw, di ko po pakakawalan yan mga kamatyas. Para may remembrance na ako, papapicture ako sa mga mamaw na yan. Okay, at yung Endgame AI ay yung pinangungunahan po ni Hans-Mok Niemann. So marami po to, no? Over 48 teams po ito mga kamatyas. So meron pa tayong iniintay dito mga kamatyas na 2 days pa bago matapos ang Rapid, at yung another 2 days naman sa Blitz naman po yun mga kamatyas. Okay, maraming salamat po. So hanggang dito po muna, at mag-aalas 12 na ng gabi dito mga kamatyas. Maraming salamat po sa inyong palaging pagsuporta. Sana po ay maging safe kami dito, no? May awa ang Panginoon hanggang sa makauwi kami. At maging productive itong ginagawa natin dito, lalong-lalo na po sa ika-i-inspired, ikalalakas, ika-i-improve ng Philippine Chess Community, ang Kamatyas Chess Community. Ayan, maraming salamat po. At magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates dito po sa Hong Kong FIDE World Rapid and Blitz Chess Championship. Maraming salamat po.